Hello, kamusta na tayong lahat? I praise the Holy Father, for He is worthy to be praised and adored. He is powerful. He is righteous. He is amazing. He is awesome. Glorious, full of mercy and grace. And He loves us so much that He considers us the apple of His eye. We are His treasure. And that's the reason why He sent to us our Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. Jesus is the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life, the Messiah, Emmanuel, God with us, Yeshua. And He is also our friend. He doesn't consider us servants anymore, but friends. We are the friends of Jesus Christ. And Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us. He will uplift us. And Jesus also forgives sins like the Almighty Father. The Holy Spirit, He lives in our hearts. Jesus, He lives in our hearts. And our Father lives in our hearts. The Holy Spirit is guiding us, always reminding us to read the Bible, always reminding us to pray to our Father and to Jesus Christ, always reminding us of the commandments of our Father, and makes us understand the teachings of Jesus Christ. And people will know that we're followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have the fruits of the Holy Spirit. So, Iska, last time we read Psalms 107 and 108. This is Psalms 107. It's thanksgiving to the Lord for His amazing works of deliverance. So, pag naliligaw tayo, at yung soul natin, meron tayong spiritual hunger, nag-feel sa atin si Almighty Father. Siya ang nagtuturo sa atin kung saan tayo dadaan. At He satisfies our longing soul, yung yearning natin for someone to understand us, for someone to love us, for someone to care for us. Si Almighty Father, yon. Walang nakakaintindi sa atin ng buong buo, kundi si Almighty Father, because He created us. Di ba pag machine nasisira, sino lang ang nakakaalam kung paano gawin yung machine? Yung gumawa nung machine. Okay? Alam niya yung mga parts doon sa machine. Ganon din si Almighty Father. Alam niya rin tayo, kilala niya tayo. Yung bilang ng hairs natin, alam ni Almighty Father yon. At siya rin ang naging malaya tayo because of our Father. He freed us from the shackles of sin and shame. Dahil tayo ay prisoners ng ating mga kasalanan, at kaya tayo naging free because of our Father.
At siya rin ang naghihil sa atin. Dahil ang sakit natin, kasalanan. Disobedience and rebelliousness. Tayo ang sumisira ng sarili nating buhay. Pero si Almighty Father, pag nasisira tayo, binubuo niya tayo. Binubuo tayo ulit ng tatay natin. Nililinis niya tayo. At in control lagi si Almighty Father. Kahit na ang wind, sumusunod kay Almighty Father. Kahit na ang land, sumusunod kay Almighty Father. Kahit na ang mga waves, sinusunod si Almighty Father because He created this world. Pati ang mga rivers, pwedeng maging wilderness. Yung fruitful land, pwedeng maging barren. Si Almighty Father ang gumagawa nun. Because He is powerful. He created this world, this earth that we live in. Our Father created it. At yung mga taong naghahari-harian dito sa mundo, mga arrogant people, prideful, who don't want to believe in the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, they will be thrown to eternal damnation. And those who are humble, our Father will sustain us. Because of the loving kindness of our Almighty God. Ngayon dito sa Psalm 108 naman, we will always praise the Lord God. We will sing praises to Him because of His great mercy. The name of our Father will be exalted on high. Because He is powerful, He is loving, and all the goodness is in our Father. Dito sa verse 8 of 108 ng Psalms, Gilead is mine, Manasseh is mine, Ephraim also is the helmet for my head. Sino yung helmet for the head of the Almighty Father? The people who are fruitful. The people who are followers of Jesus Christ and the Almighty God. They are considered treasures by our Father. Kaya kung mahal natin ang tatay natin, kinoconsider niya tayong treasure niya. Ipagmamalaki niya. Dahil gagawin niyang helmet or crown. Yung Gilead, yung mga tao na witness of the goodness of our Father. People who have been changed by our Father, sila ay para kay Almighty Father. Inaangkin sila ni Almighty Father. And the people who have sinned and are forgiven by our Father, kay Almighty Father din yan kasi pinatawad ni Almighty Father. And then, sino yung lawgiver? Yung mga taong pupuri kay Almighty Father. Praise is my law giver. At alam natin na ang Judah sa kanyang lineage associated si Jesus. Pero ang mundo na to ay washpot ni Almighty Father. Footstool niya ang earth na to. At magiging at si Almighty Father, He is already triumphant, victorious dito sa mundo na to.
Philistia means land of wanderers, because we are wanderers of this world. We are just sojourners of the land. Si Almighty Father ang magpo-protect sa atin. He who shall tread down our enemies. Ang enemies natin, principalities of this world. Dito na tayo, Psalm 109. Do not keep silent, O God of my praise, for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful have opened against me. Lord, wag kang maging tahimik, Almighty Father, sa mga taong sinungaling at gumagawa ng mga kwento tungkol sa akin. Sabi dito, Psalm of David. Kung noon may mga taong mapanira sa kapwa-tao, up to now, marami pa rin mga taong mapanira sa kapwa-tao. Deceitful mouth. Wicked and deceitful mouth. Gumagawa ng kwento. Chinichismis or slandering other people. Bakit nag-slander ang mga tao? Kasi wala silang magawa sa buhay nila. Gusto nila maging maganda sa paningin ng tao. Kaya naninira sila ng kapwa-tao nila. Gumagawa ng kwento. They have spoken against me with a lying tongue. Kung ang mga slanderer, mga sinungaling yon, kanino sila? Kasi lying tongue. Sinong father of all lies? Si Satan. Ha? Siya ang father of all lies. Kaya, sino ang tatay ng mga people who are deceitful, wicked, in the mouth of the deceitful? Sino yon? Mga tao. Ang tatay nila ay si Satan dahil deceitful ang kanilang dila. Mapanirang puri. Gumagawa ng kwento. They have also surrounded me with the words of hatred. Galit sila. Kahit wala tayong ginagawa sa kanila, galit sila. And fought against me without a cause. Walang dahilan. Ili-slander, nagpapakalat ng chismis, nagpapakalat ng maling kwento. Yung mga tao na yon, they are possessed by the devil. Ang father nila ay si Satan. And fought against me without a cause. In return for my love, they are my accusers, but I give myself to prayer. So instead na aawayin natin yung mga tao na naninira sa atin, anong ginawa ni David? Nagdasal siya. So tayo, ganoon din, hindi tayo magkikipag-away. Mananahimik lang tayo. Kahit ano ang ipakalat na maling balita ng mga tao sa atin. Galit sila sa atin kahit walang dahilan. In return for my love, they are my accusers, but I give myself to prayer. Thus they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. Kahit na mahal ni David ang mga tao, ang binigay sa kanyang kapalit ay hatred. Kahit na mabuti ang ginawa niya sa tao, ang binigay sa kanyang kapalit ay evilness. So dati, nangyari, up to now, nangyayari pa rin ang mga bagay na to. Verse 6, set a wicked man over him and let an accuser stand at his right hand. Ang Hebrew ng accuser ay Satan. Okay? Yun ang meaning ng accuser sa Hebrew language. Satan. And let an accuser or Satan stand at his right hand. Lord, ipagtanggol mo ako, Lord. Ibig sabihin na to. Sabi ni David. Kaya tayo, Lord, ipagtanggol mo ako. Ilayo niyo po ako sa wickedness. Siya po, Lord, kayo na po, ibinibigay ko po siya sa inyo kung ano po ang gagawin nyo sa kanya. Yun ang pipray natin sa kay Almighty Father. When he is judged, let him be found guilty, and let his prayer become sin. Let his days be few. Let his days be few,
and let another take his office. Yun ang prayer ni David. Maging guilty po siya, makitaan siya ng guiltiness kasi yung mga wicked people, itinatago nila yung kanilang guilt para sila ay maging maganda sa paningin ng tao. Kaya nga sila naninira dahil sila ay guilty ngayon, para maialis nila sa kanila ang spotlight, ibinibigay nila sa ibang tao na pwede lang ibuli or i-chismis. Kaya Lord, ibigay niyo po siya sa kaaway. Ibig sabihin dito ni David. Kasi nahihirapan si David. Let his children be fatherless and his wife a widow. Ano yung ibig sabihin na to? Lahat ng mga tao na associated sa kanya, Almighty Father, yung nakikisali sa kanyang ka-wickedness, Lord, ibinibigay ko po sa inyo, Lord God. Let his children be fatherless and his wife a widow. Let his children continually be vagabonds and beg. Let them seek their bread also from their desolate places. Let the creditor seize all that he has, and let strangers plunder his labor. Anong ibig sabihin dito ni David? Ipagtanggol mo po ako, Almighty Father. Bigyan niyo po ako ng justice, Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito ni David. Let there be none to extend mercy to him, nor let there be any to favor his fatherless children. Yung nakikisali, Lord God, sa wickedness niya, Almighty Father. Ibinibigay ko rin sila sa inyo. Yung nagko-condone ng kanilang kachismisan, nagko-condone ng paninirang puri. Kasi yung ibang mga tao, no, magkakasama yan mga tao sila. Gusto nila manira. Tapos pag-uusapan ka nila, oh talaga, ano pa yun, pag nakarating naman sa iba, dinadagdagan na naman yun. Kunyari, yung parang, sige pa, pag-chismisan natin, ano pang nangyari? Yung isa na, yung pinaka-leader naman, ang gagawa, dahil sa nakikita niya na, uy, sikat na sikat ako, gusto nila yung kwento ko, dadagdagan ngayon ng kwento. Uy, ang ganda ng pagkakakwento ko, parang totoo, sige, dadagdagan ko pa para maging sikat ako, makinig lalo sila sa akin kasi kulang ako sa pansin. Ganon, no? Kasi yung mga nagchichismis, kulang sila sa pansin. Hindi sila napapansin. At may kakulangan sa buhay nila, kaya sila naninismis, naninirang puri. Yung iba, pinagkakakitaan yun. Para gumanda ang paningin sa kanila ng kanilang mga amo, halimbawa, isa siyang katulong. Para gumanda ang paningin sa kanya ng kanyang amo, ichichismis niya ngayon yung kainisan ng kanyang amo. Ay boss, alam mo, yung ganyan yung kapitbahay natin. Ay boss, yung isang tauhan nyo dyan na nakikita, chichismisan yun. Para gumanda ang kanyang role, para tumaas ang kanyang sweldo, makakuha siya ng mga benefits sa kanyang amo. Bibili siya ng damit, tatratuhin siya maganda kasi yung kaaway ng amo niya, inaaway din niya, taga-sumbong siya, taga-sulsul siya, taga-sumbong, taga-sulsol, taga-gawa ng kwento. Ngayon, ang kapalit nun, bibilan siya ng damit, maganda ang trato sa kanya ng amo niya, tataasan siya ng sweldo. Wickedness, wicked people, magkakasama sila. Mga demonic entity ang lumulukob sa kanila, demon-possessed people. Let there be none to extend mercy to him, nor let there be any to favor his fatherless children. Let his posterity be cut off, and in the generation following, let their name be blotted out, meaning eternal damnation. Titigil na ang kanilang pangalan. Hindi na sila dadami.
Ibig sabihin nun, hindi na sila makikilala, titigil na yung kanilang pangalan, at pag titigil ang kanilang pangalan, eternal damnation. Nawala na yung kanilang lahi. Ibig sabihin, let the iniquity of his fathers be remembered before the Lord, and let not the sin of his mother be blotted out. Lord, alalahanin niyo po, Lord, yung mga ginawa sa akin. Ibig sabihin ni David dito, yung pain na naranasan ko, Lord. Tandaan po, Lord, ikaw po ang magbibigay sa akin ng justice. Ibinibigay ni David kay Almighty Father yung kanyang pain dahil sa mga paninirang puri ng mga tao sa kanya. Kasi napakasakit na, no, yung paparatakan ka ng bagay na hindi naman totoo. Tapos instead na ikaw ang tanungin, nag-uusap-usap sila ngayon. Imbis na ikaw ang tanungin, ano? Bakit ganon? Imbis na ikaw ang tanungin ng mga tao, sila nang nag-uusap. Minsan ako nung nag-aantay ako, tanungin niyo. Parang nasa isip, tanungin niyo ako. Ayaw nila, gusto nila, sila lang. Tapos sila magsisiraan, ganon. Kasi takot din sila. Mga duwag. Kaya nag-i-slander, mga duwag. Kaya gusto nila tipon-tipon sila, mas madami silang mga isang grupo na nagchichismisan, mas masaya sila kasi madami sila. Tapos pagkakaisahan nila ang isang tao. Gustong-gusto ng mga tao 'yun, mga demon-possessed people. Kasi pag kay Almighty Father, walang ganong klaseng tao na naninira ng kapwa-tao. Walang ganon. Dahil pag follower ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, may love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Ngayon, kung naninira ka ng tao, wala kang pagmamahal sa tao, wala kang peace, wala kang joy, gusto mo lagi may gulo, wala kang self-control, yung bibig mo, daldal ng daldal, para makapanira ng tao, hindi ka follower ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Wala sa iyong Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin, no? So yung mga yon, wicked people, they will be thrown to eternal damnation, that he may cut off the memory of them from the earth. Dahil yung mga tao na nasa impyerno, kinalimutan na yun ni Almighty Father. Kaya nga, that he may cut off the memory of them from the earth. Mahal tayo ni Almighty Father, pero kailangan gumawa tayo ng goodness and righteousness dahil yun ang tatay natin, yun ang karakteristik niya. Yun ang ugali ng tatay natin. Dapat maging kagaya tayo niya para masabing tayo ay mga anak niya. Pero kung chismosa tayo at naninira tayo ng kapwa-tao, masasabi bang anak ka ni Almighty Father kung ganun ka? Hindi. Kahit marami pa ang perang ibinigay mo, nagtumulong ka sa tao, sa ibang tao, pero ibang tao naman inaaway mo. Hypocrite ka. Nangaaway ka ng ibang tao, tapos yung ibang tao tinutulungan mo. Bakit hindi pantay ang pagtrato mo sa kapwa-tao? May kinikilingan ka. Ibig sabihin, hipokrito ka. Ha? Kunyari, philanthropist ka. Hipokrito ka. Hindi totoo yung pagtulong mo sa kapwa-tao. Gusto mo lang ng validation ng mga tao. Gusto mo lang sumikat. Gusto mo lang na pag-usapan ka. Pero yung totoong pagmamahal sa kapwa-tao, wala ka nun. Dahil may mga tao kang inaaway o chinichismis o sinisira. Verse 16, because he did not remember to show mercy, but persecuted the poor and the needy man, that he might even slay the broken in heart. Hindi maawain. Kunyari tumutulong sa tao, no, pero sa ibang banda, may kaaway naman siya. So hindi totoo yung kanyang pagtulong. Persecuted the poor and the needy man. Ay, mahirap lang yan, wala natin tulungan yan. Hindi tayo makakaano dyan. Wala tayong makukuhang benefit sa tao na yan, huwag natin tulungan. Ang tutulungan lang natin, makakakuha tayo sa atin ng benefit,
yung mga kakampi natin. Pero yung mga hindi natin kakampi, huwag natin tulungan. Hypocrite ka kung gano'n. That he might even slay the broken in heart. Broken in heart na nga gusto mo pang patayin. Broken in heart na nga gusto mo pang tadyakan. Broken in heart na nga gusto i-chismis mo pa. Lugmok na eh. Gusto mo pang ibudnod sa putikan, gusto mo pang mamatay. As he loved cursing, so let it come to him. Dahil mahilig siyang mag-curse, sa kanya mapunta yung kanyang curse. As he did not delight in blessing, so let it be far from him. Hindi siya natuwa sa kanyang mga blessings. Marami nang dumarating na blessings sa kanya, mahilig pa rin siyang mag-chismis at manira ng kapwa-tao. Hindi siya natuwa sa kanyang mga blessings na binibigay ng Almighty Father, na instead na magpasalamat kay Almighty Father, purihin si Almighty Father. Ang ginawa niya, naninira ng kapwa-tao. So let it be far from him. As he clothed himself with garment, or as he clothed himself with cursing as with his garment, so let it enter his body like water, and like oil into his bones. Yung kanyang mga masasakit na salita. Yung mga nag-aakusa kay David. Yung mga nag-aakusa sa mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Papasok sa katawan niya yung kanyang mga sinasabi na masasama, babalik sa kanya. Na parang tubig na babalik sa kanyang katawan. Na parang oil hanggang sa kanyang buto papasok. Let it be to him like the garment which covers him. Parang damit na lumulukob sa kanya yung kanyang mga salitang mga sinasabing mas kasamaan. And for a belt with which he girds himself continually. Let this be the Lord's reward to my accusers. Ito ang reward ni Almighty Father sa accusers. Nakalagay dito, let this be the Lord's reward to my accusers and to those who speak evil against my person. Lord, protektahan mo ako, Lord, sa mga taong nagsasalita ng masama against me. Na yung mga salita nila ay hindi ako maaapektuhan. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. Instead, teach the people lessons, yung mga accusers ko. Sabi dito. Verse 21. But you, O God the Lord, deal with me for your name's sake. Because your mercy is good, deliver me. Sabi dito sa verse 21. Lord God, deal with me for your name's sake. Dahil yung name mo, Almighty Father, is good, is just, is righteous. Deliver me. Dahil ikaw merciful God, ikaw Almighty God. Verse 22, for I am poor and needy, and my heart is wounded within me. Nasasaktan ako, Lord God, sa mga sinasabi ng mga tao na masasama sa akin. Dahil ako ay isang poor and needy, no? I am gone like a shadow when it lengthens. I am shaken off like a locust. My knees are weak through fasting. And my flesh is feeble from lack of fatness. Sa kakapray ni David. Apektado si David sa mga masasamang salita ng mga tao, pinagpiray niya. Lord God, protektahan mo ako, Lord God. Sabi ni David. I also have become a reproach to them. When they look at me, they shake their heads. Help me, O Lord my God. O save me according to your mercy. That they may know that this is your hand,
that you, Lord, have done it. Let them curse, but you bless. When they arise, let them be ashamed, but let your servant rejoice. Hinahayaan ko po sila na magsalita ng masama against me, pero ikaw, Lord, pupurihin ang iyong pangalan. At mapahiya yung mga tao na gumagawa ng kwento, sabi dito ni David. Let my accusers be clothed with shame, and let them cover themselves with their own disgrace as with a mantle. Lukuban sila ng parang mantel. Ano may mantel? Tablecloth. Yung tablecloth, no? Parang mantel. Lukuban sila nun. Yung mga accusers ng kahihiyan na nalubas yung totoo, ibig sabihin. Let my accusers be clothed with shame. Yung para lumabas yung totoo, nang sa ganun mapahiya yung mga nag-aakusa sa akin. I will greatly praise the Lord with my mouth. Yes, I will praise him among the multitude. For he shall stand at the right hand of the poor. Ano yung right hand uli? Strength. Siya ang strength ng mga poor and needy people. Mga tao na inaakusahan or pinagchichismisan. Ang kalakasan natin, si Almighty Father. To save him from those who condemn him, or yung nagja-judge sa soul natin. Kinokondemn tayo kahit na hindi totoo. Pero di ba nakalagay, judge righteously. Ngayon, itong mga taong to, nagja-judge sila, ina-accuse nila si David. So magkaiba yon. Pag gumagawa ka ng kwento, inaakusahan mo. Slander yon. Pero kung totoo na sinasabi mo, harapan, brother, ganito mali ka, sister, ganito mali ka, hindi mo ginajudge kasi, judge with a righteous judgment, no? Nakalagay dito sa John chapter 7 verse 24. At saka, kung sasabi tayo ng Brad, mali ka, dapat ikaw hindi ka rin, halimbawa, nanginismis yung kapwa-tao mo. Para masabihan mo siya na wag siyang mag-chismis ng kapwa-tao, dapat hindi ka nag-chismis ng kapwa-tao. Tanggalin mo ang plank sa iyong mata. Para pag nagsabi ka sa mga tao, hindi ka mapupulaanan. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Sabi ni Jesus Christ. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment, sa New King James Version. Sabi ni Jesus Christ, ang verse to ay John chapter 7 verse 24. At pag magsasabi tayo sa tao, Brad, wag kang ganyan, mali yan, ginagawa mo. Dapat ikaw hindi ka rin gumagawa nun. Okay? Dahil pag ikaw gumagawa ka ng mali, ba't ikaw na ganun ka rin? O, pareho lang tayo, wag mo akong pagsasabihan. Magpapahiya, no? Example, Brad, wag kang mambabae. Pero kung ikaw, kung yung nagsabi doon ng bababae, sasabihin ng pinagsasabihan mo, sasabihin mo, wag ako magbabae. Pero ikaw nang mababae ka, ba't mo ako pinagsasabihan? So, yun ang ibig sabihin nun. Dapat, tanggalin natin ang plank natin sa mata natin bago tayo magsabi sa iba na may puwing ka sa mata mo. Ha? Dapat paayos muna tayo bago tayo magsabi sa kapwa-tao natin. Uy, wag kang mangongopya. Sasabihin sa'yo ng kapwa-tao mo. Ba't ikaw nangongopya ka? O nga, no? So dapat bago tayo magsabi na wag kang mangopya, dapat hindi na ako nangongopya. Kaya nga tumigil na ako sa pangkokopya, di ba? O kaya ikaw tumigil ka na rin sa pangkokopya mo. O yun ibig sabihin nun. Or example, huwag ka magnakaw. Sasabihin ng brother mo, ba't ikaw nagnanakaw ka?
Hindi na ako nagnanakaw, humingi na ako ng tawad kay Almighty Father. In-offer ko na kay Almighty Father lahat ng buong pagkatao ko. Dahil ayoko na magalit sa akin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. O, dapat, pwede yun, ha? Pwede natin pagsabihan yung kapwa-tao natin. O, bawa, LGBTQ, ABCD, XYZ. Brad, wag kang mag-LGBT, XQZ, XYZ. Bakit ikaw ganun ka? Kaya nga hindi na nga ako ganun eh. Kaya nga hindi na nga ako, alphabet gender eh. Kaya itigil mo rin ang pagiging alphabet gender mo. Ha? Ayaw ni Almighty Father yung alphabet gender because that's abomination. Uncleanness, wickedness. Ha? Kasi maraming sabi, huwag niyo kaming i-judge. Ang dami nagsasabi ng gano'n. No? Pwede kang sabihan kung yung tao na nagsasabi sa'yo ay hindi alphabet gender. Okay? At dapat maayos sa tao kasi may makikita sa yung mali eh. Bakit mo ko pinagsasabihan ng ganyan? Ba't ikaw chismosa ka? Oo nga, alphabet gender ako pero hindi ako chismosa. Ikaw chismosa ka, hindi ka nga alphabet gender. Kaya nga dapat maayos tayo. Bago magsalita sa kapwa-tao natin. Napakahirap. Kaya kailangan sundin natin tatay natin. Kaya yung mga nagtuturo, no? Nagtuturo sa mga tao, malaki ang kanilang responsibility. Ako hindi ako nagtuturo, nagbabasa ako ng Bible. Ha? Isinasali ko kayo. Sino kayo? Mag-isa lang naman ako. Tumatawa ako mag-isa. Ba't gano'n? Psalm 110. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord said to my Lord. Si Almighty Father said to by Jesus Christ, ito ibig sabihin. Si David, nagsasalita siya, prophecy ito. The Lord, the Almighty Father, said to my Lord, Jesus Christ, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Okay? The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. See, ano ibig sabihin ng rod of your strength? Si Jesus Christ to. He will rule in the midst of your enemies. Mga enemy ni Almighty Father. Sino ba yung mga enemy ni Almighty Father? Disobedient people. Dito sa Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Because Jesus is the coming king. Ha? Ang patungkol to kay Jesus Christ. Your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, you have the dew of your youth. Power and strength, ibig sabihin yung dew of your youth. Kasi pag bata ka, di ba, strong ka. Tapos dew pa. So, strength ng young people. Ibig sabihin nun, malakas. Strong. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, or you are a priest forever, according to the order of Melchizedek.
priest forever, meaning hindi siya namatay, no? Namatay siya, but he rose from the dead. Buhay si Jesus Christ. Kaya nga, priest forever eh. Buhay si Jesus Christ. Wala siyang kapalit. Walang, anong tawag doon? Walang assistant si Jesus Christ. Hindi niya kailangan ng assistant. Dito sa Hebrews chapter 5 verse 6, as he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Jesus is the King of righteousness. Na nakalagay sa Hebrews chapter 7 din. Pinagtutungkalan dito si Melchizedek, King of Salem, priest of the Most High God. Ito ay si King of Peace, meaning si Jesus Christ yan, di ba? King of Peace. Pero iba si Melchizedek, iba si Jesus Christ. The Lord is at your right hand. Ibig sabihin, your support and your strength. The Lord God is your support and your strength. He shall execute kings. Yung kings na sinasabi dito, or break kings in pieces, ang ibig sabihin dito, sino ba yung mga kings? Yung mga tao na naghahari-harian sa mundo na to in the day of His wrath. Yung mga tao na nag-iisip na sila ay powerful dito sa mundo, no? The Lord is at your right hand. The Lord God is at your right hand, or your support and strength. He shall execute kings, or break the kings or the powerful people of the land in the day of His wrath. Kailan ito mangyari? Sa book of Revelation, end of times. He shall judge among the nations. He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Dito pati sa Book of Psalm, nandito rin ang end of times. Na nakasulat din no sa Book of Revelation, sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and at His appearing and His kingdom. Preach the word. Okay? So, sino to who will judge the living and the dead? Si Jesus Christ, na nakalagay din dito sa Book of Psalm. He shall judge among the nations. He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Dito sa Book of Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened, another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So from Book of Psalm, nag-branch out sa Timothy, and then sa Book of Revelation na naman. Laging nababanggit natin yung Book of Revelation kasi nababanggit. Okay? Sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sa Book of Joshua, nababanggit. So kung i-map mo yung Bible, yung mga verses ng Bible, kunyari ito yung Bible, yung mga verses ng Bible, iska na intindihan mo. Kunyari, ito yung mga verses ng Bible, ha? Bawat dyan, ano yan, book yan, kunyari, ano lang, kasi konti lang ang, maikli lang ang papel, kaya hanggang gato lang. Kunyari, yung binabanggit dito, andon, okay? Nakikita, yung binabanggit dito, andon, konektado. May binabanggit din dito, konektado na naman doon. So, ito namang isang book, konektado dito, konektado rin dito, na konektado rin dito, no? May nakakaintindi kaya. Ito naman, konektado dito,
konektado rin ito. At konektado. So, cohesive, ha? Yung Bible, cohesive. Nakikita, may nakakaintindihan. Cohesive ang Bible. Yung mga verses, mga chapters. Congruent, cohesive, comprehensive. Nagme-mesh sila, nagja-jive sila. Lahat ng book sa Bible. Connected lahat. Parang web. Ha? Parang web na ito na naman, konektado na naman dito. Ito naman, may nababanggit na naman dito. So, merong supporting verses and chapters na ito ay totoong mangyayari dahil nandito to at ito ay nabanggit dito na kahit na iba-iba yung timeline, si Almighty Father still the same, ha? Still the same kasi kaya cohesive siya. Kasi ang author ng Bible, si Almighty Father. Hindi kasama sa time si Almighty Father. Boundless. Timeless. Infinite si Almighty Father. Omniscient. Omnipotent. Omnipresent. Sa Book of Genesis, present na si Almighty Father. Bago pa man magka-Book of Genesis, present na si Almighty Father. At sa Book of Revelation, present pa rin si Almighty Father. After ng Book of Revelation, present pa rin si Almighty Father. Dahil siya ay powerful. At binigyan ng power, authority, and dominion si Jesus Christ. Sa heaven, sa earth, and under the earth. Saan ba yung under the earth? Ibig sabihin ng under the earth, si Jesus Christ, magja-judge ng mga tao, siya magtatapo ng mga tao sa eternal damnation. Kasi sa kanya ang book of life. Si Jesus Christ naglilista. Ano ba naman to? Ang dami ko nang nasulat. Ang dami ko nang nasulat to. Si Jesus Christ ang naglilista ng names natin. Ha? Si Teresa, ililista ba natin? O, ililista natin si Teresa. Sino pa yung ano dyan? Ganon. Si Jesus Christ yung nagsusulat. Ha? Siya mismo. May listahan si Jesus Christ. Book nga eh. Hindi si Peter. Walang book si Peter. Ha? Hindi siya kasali doon sa paglilista. Si Jesus Christ lang ang may lista. Man clothed in linen with an inkhorn. Inkhorn. Gamit yon pangsulat. Ink. Ha? Isang verse nga yun. Hindi ko matandaan lagi. Ba't ganon? Ezekiel chapter 9. Si Jesus yung nagsusulat, hindi si Peter, ha? Hindi nakabantay si Peter tsaka yung manok. May manok. Ba't kasi may manok kayo? Walang manok, ha? Walang manok sa heaven. Di kailangan ng manok doon. Walang tumitilaok doon. Si Jesus Christ, ha? Siya ang ating leader. So yung 24 elders, 12 tribes of Israel, and 12 apostles. Yun ang 24 elders. 12 plus 12, 24, ha? O doon na papasok si Peter, si John, yung mga 12 apostles, si Matthew, si Thomas, si James, dalawang James, no? At saka yung bagong, yung pinaka latest na apostle. Sino nga ba yun? Manalimutin ako. Si Matthias.
Si Matthias, isa rin sa mga 24 elders na sa Book of Revelation. No? Balik na ulit tayo sa Book of Psalms. Kasi tumatalon-talon tayo dahil may binabanggit dito. Syempre dapat i-check natin sa ibang mga verse, ha? Inutos ni Almighty Father, i-check mo sa ibang verse. He shall judge among the nations, he shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Bakit heads of many countries? Kasi yung mga tao na yon, unbelievers, disobedient people, they don't want to acknowledge Jesus Christ and the Almighty Father. Kung i-acknowledge ba nila, hindi nila sinusunod ang commandments ni Almighty Father. Halimbawa, sasabihin tao, hindi, Christian ako. Christian ka ba? O ngayon, may checklist ngayon. Mahal mo ba si Almighty Father? Check. Kung mahal mo si Almighty Father, bakit ka nakikipag-away? O di ex ka na doon, tapon ka na agad sa impyerno. Ano, yun. O mahal mo ba si Almighty Father? Check. Bakit ka nagsisinungaling? Nagsinungaling ka ba? Hindi. Pag sinabing hindi ka nagsinungaling, sinabi mo hindi ka nagsinungaling, sinungaling rin, o ex, impyerno uli. Sabi mo, hindi naman ako sinungaling eh. Pag sinabi mo hindi ka sinungaling, sinungaling ka. Ang gusto ni Almighty Father, magpapakumbaba tayo, aaminin natin kasalanan natin. Ano? Yun ang ibig sabihin nun. O mahal mo ba yung si Almighty Father? Yes. Nirerespeto mo ba yung magulang mo? Eh hindi, masama yung mga magulang ko, ba't ko i-respeto yung... Okay, impyerno ka na naman. Sabi mo, bakit? Kasi considered na kapwa-tao mo yung mga magulang mo. At kung yung magulang mo dito sa mundo, hindi mo nirerespeto, paano pa si Almighty Father nasa heaven na hindi mo nakikita? Yun ang ibig sabihin doon. Mahal mo ba si... Ano, tatanong ulit. Mahal mo ba si Almighty Father? Yes. Wino-worship mo ba si Almighty Father? Yes. Do you worship the Almighty Father in spirit and in truth? Meron akong graven image, no? Yun si Jesus Christ kasi. Mag-explain. Hindi. Ano na yun? X na yun. Impyerno ka. Kasi, ano ang isa sa mga 10 commandments? Huwag mong luluhuran. Huwag mong isa-serve ang mga graven images. Kaya kahit nasabihin mo na ikaw ay religious, mahal mo si Almighty Father at saka si Jesus Christ, pero yung prayer mo naman paulit-ulit at naniniwala at nagdadasal ka sa mga patay ng tao, ilagot ko kay Almighty Father. Dahil hindi mo mahal si Almighty Father, hindi, halimbawa sabi mo, hindi ko kasi alam. Kung talagang mahal mo si Almighty Father, dapat inalam mo. Seek ye first the kingdom of God. Hindi mo sinik si Almighty Father, meaning hindi mo siya mahal. O, impyerno ka na. Walang lusot. May ako lang nanonood dito. Wala tayong lusot. Si Almighty Father, wala tayong lusot kay Jesus Christ. Hindi tayo makakaapela. Example, mahal mo ba si Almighty Father? Opo, mahal ko. O bakit meron kang mark of the beast? May 666 ka sa katawan mo. Hindi kasi baka magutom ang pamilya ko, magutom kami, mamamatay kami. Ay, ganun ba? So mahal mo yung pamilya mo kumpara kay Almighty Father? Mas priority mo yung pamilya mo kaysa kay Almighty Father, kaya ka nagkaroon ng mark of the beast? O, impyerno ka na naman. Ano? Kasi ang laging pinapairal dito sa mundo, dapat magmamahalan tayo. Love, love, love. Ang priority natin, si Almighty Father. Dahil ang totoong pamilya natin, si Almighty Father. Siya ang gumawa sa atin. Irerespeto natin yung tatay natin. Mamahalin natin yung tatay natin ng buong pagkatao natin. Kaya nga si Jesus Christ, pinadala ni Almighty Father to cleanse us from our iniquities. At tinuruan tayo ni Jesus Christ, no? May mga prophet na dito, nababasa natin, tinuruan tayo. Ngayon, si Jesus Christ, pinatay yung mga prophet. Ngayon, si Jesus Christ, pinadala, pinatay din natin. Pero, merong forgiveness.
Dahil sa saving grace of our Father through Jesus Christ. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo walang sa atin mabuti. Lahat tayo madumi. Dahil kay Jesus Christ, nahawahan tayo ni Jesus Christ ng holiness once na nagtiwala tayo kay Jesus Christ. Once na mahalin natin si Jesus Christ at i-accept natin na siya lang yung bridge natin kay Almighty Father. Because Jesus Christ, He is holy. Okay? Hindi siya nagkasala. And He is also God. Kasama na ni Almighty Father, si Jesus Christ, bago pa man gawin itong mundo na to. Okay? Verse 7. He shall drink of the brook by the wayside, therefore he shall lift up the head. So, i-execute yung mga kings, yung mga arrogant people, yung mga sinungaling, mga chismosa, mga slanderer, nagpapakalat ng fake news. Matagal na nagpapakalat ng fake news. Nung sumamba yung mga tao sa mga kahoy, semento, bakal, fake news na yon. Sumamba sa mga false gods, fake na yon. Dahil yun ay kasinungalingan. Pag fake, kasinungalingan yon. Hanggang ngayon may fake news. Lalo na pasama ang tao dahil sa sinunod natin yung turo sa atin ng mga ninuno natin, yung mga nagturo sa atin ng mali. Ngayon, magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil may Bible tayo. Binigay ni Almighty Father sa atin. Hindi ito nare-revised yung Bible. Kung yung mga batas dito sa mundo, iniiba ng mga tao. Dati hindi pwedeng ikasal ang parehong babae at parehong lalaki. Ngayon pwede na. Iniba ng tao, that's abomination, kadumihan sa paningin ni Almighty Father. Mahilig mabuhay ang mga tao sa kasinungalingan, ano? Kasi convenient para sa mga tao na sige mabuhay tayo sa kasinungalingan. Convenient kasi sa atin para maging payapa. hindi natin alam, kapahamakan lalo ang dulot ng kasinungalingan. Dahil ang buhay natin, hindi lang tayo dito sa mundo, kundi for all eternity. Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Nandito lang tayo sa mundo to be refined as silver is refined, tested as gold is tested. Kaya si Jesus Christ, He will come again. Hindi natin alam kung kailan, but surely, He will return. He shall judge among the nations. He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Pag sinasabing dead bodies, execute the heads. Pag sinasabing death, eternal damnation yun. Kasi there's no more hope in a future. Pag sinasabing dead. Ha? Pag sinasabing rest dito sa Bible, meaning kay Almighty Father yun, may pahinga. Pero wala pa yung reward. Pag sinasabing dead, there's no more hope in a future, eternal damnation. Pag minimension dito sa Bible. Kaya magdadasal tayo kay Jesus Christ in spirit and in truth. Because Jesus Christ, He is faithful and true. Walang picture si Jesus Christ dito sa mundo, ha? Walang picture. Sino yung mga ano niyo, yung nasa picture ninyo? Yung tinatattoo ninyo sa dibdib niyo?
May nakatato. Minsan sa likod dinatato. Sino yon? Hindi yun si Jesus Christ. Ha? Si ano yon? Ulitin ko ulit. Cesar yata yun eh. Cesar ba ang pangalan nun? Cesar Borgia. Yun ang ginagawa ninyong mukha. Si Cesar Borgia yun. Hindi yan si Jesus, yung tinatato nyo sa katawan ninyo. Walang picture si Jesus Christ. Walang statue si Jesus Christ. Sino yung mga nandiyan ginagawa ninyong mga manikin? Gumagawa kayo ng manikin. Minsan tinatato nyo dito. Holy si Jesus Christ. He is righteous. Huwag nyo itatato sa katawan ninyo. Huwag kayong gagawa ng image. Hindi para maalala namin, sasabihin ng, hindi, to remind us. To remind us, bakit nakakalimutan ninyo si Jesus Christ at si Almighty Father? Kaya kailangan may magre-remind pa sa inyo. Ibig sabihin, wala sa heart ninyo si Jesus Christ. Kasi kailangan pa kailangan pa ninyo ng reminder. Ha? So para kayo yung mga tao sa Old Testament, yung sumasamba kay Astarte, yung Queen of Heaven, sumasamba kayo doon para to remind you. Kasi si Almighty Father, galit na galit siya sa mga graven images. Kasi holy si Jesus Christ, holy si Almighty Father. Tapos gagawa kayo ng kamay, madumi ang kamay ninyo, gumagawa kayo ng kadumihan, kasalanan, tapos kukortehan nyo na ng katawan ng tao. Kukortehan nyo, kunyari, si Jesus Christ yun, tapos sasambahin ninyo. Hindi, kayo na rin ang sinamba ninyo ang sarili ninyo. Kasi kayo ang gumawa nun eh. Binubuhat pa ninyo. Si Jesus Christ, powerful siya. Pag dumating si Jesus Christ, so sumasamba kayo sa graven images, lagot na kayo kay Jesus Christ. At huwag kayo magpapalagay ng mark of the beast. Dahil kahit na humingi ka ng kapatawaran, dahil mark of the beast ka, hindi ka na mapapatawad. Hindi natin alam kung kailan yun. Mahal tayo ni Almighty Father. Mahal tayo ni Jesus Christ. Mahal tayo ng Holy Spirit. Kaya nire-remind sa atin. Dahil kung hindi tayo mahal ng tatay natin, hindi na sa atin para-remind. Hayaan mo sila. Pero pinapa-remind sa atin, nandito sa Bible. Gusto nyo lang magre-remind sa inyo. Bakit hindi kayo magbasa ng Bible? Kung talagang gusto nyo may magre-remind sa inyo. Kasi tinatamad kayo. Ayaw nyo hanapin si Almighty Father. Pero si Almighty Father, mahal na mahal niya tayong lahat. Gusto niya protektahan niya tayo. Kaya may guidelines dito. Itong book, itong Bible, yung manual, binigay sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pati na si Jesus Christ, ibinigay niya. Lahat na binigay na ni Almighty Father. Dahil sa kanyang loving kindness. Hindi niya tayo papabayaan. We must have faith in Him. Trust Him fully. Thank you, and God loves us all so much.